Ang nakaraan, hindi inasahan ni Jay na makitang muli nito itong si Natalie. Nalaman din nito na magkapatid pala sila ni Zoe at higit sa lahat kung bakit siya umalis sa kumpanya. Maraming salamat, Jay, sa paghatid mo sa akin. Walang problema, Natalie, ikaw pa. Sige na. Papasok na ako sa loob. At saka mag-ingat ka sa pag-alis mo. Umalis na rin itong si Jay at labis ang kanyang galit kay Sean sa ginawa nito kay Natalie. Magandang gabi, ma'am. Natalie, mabuti naman at nakauwi ka na. Tara na sa loob, kumain na tayo. Dumating na ba si Zoe, ma'am? Oo, pero natulog na ito. Napagod yata sa kanyang trabaho. Pero mabait yung boss niya dahil hinatid siya dito. Ma'am, yung kumpanya ko dati at yung pinapasukan ni Zoe ay iisa. Ewan ko ba, gusto ko siyang pahintuin sa trabaho. Nako, Natalie, wag na. Sayang naman yung opportunity. I-remind na lang natin na dapat siyang mag-ingat palagi. Kinabukasan maaga muling nagising at pumasok itong si Jay para muling kausapin itong si Sean tungkol sa kanyang responsibilidad sa babaeng nakita niya kagabi. Ngunit laking gulat nito dahil sa entrance pa lamang ng gusali ay hindi na ito pinapasok pa ng mga gwardya. Naku Sir Jay, pasensya na po kayo pero ang bilin sa amin ni Boss Sean na hindi kayo pwedeng pumasok dito sa loob ng kumpanya. Ano? Kuya? Alam mo ba ang ginagawa mo sa akin? Pasensya ka na talaga sir. Sinusunod lang namin ang utos ng itaas. Pero ang totoo, mas gusto pa namin na ikaw ang maging boss dito kaysa sa kanya. Pero paano naman yung pamilya namin kung hindi kami susunod sa kanya? Kung okay lang po sa inyo sir, dito lang po siya hantayin at mag-usap kayo sa entrance. Sige Kuya Guard, alam ko naman na sinusunod lamang ang kanyang utos sa lalaking yun. Salamat sir sa pag-unawa niyo sa amin. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nagsidatingan na nga ang mga empleyado at nakapasok na sila sa loob samantalang siya ay naghintay pa rin sa pagdating ni Sean. Good morning, Sir Jay. Bakit nandito pa kayo sa entrance? JC, Zoe, mauna na kayong pumasok sa loob at meron akong hinihintay dito. Sige po, Sir Jay. JC, bakit sa labas naghintay si Sir Jay? Pwede namang maghintay siya sa office, hindi ba? Ewan ko nga, Zoe. Mukhang may kakaiba sa araw na ito Ay naku, huwag naman sana. Maya-maya pa dumating na ang sasakyan nitong si Sean at bumaba na ito. O Jay, bakit hindi ka pumasok sa loob? Sino bang hinintay mo dito? Sean, nagmamangan-mangan ka pa sa akin Pinag-utos mo sa mga gwardya na huwag akong papasukin sa loob. Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo kahapon na you're fired, Jay. Hindi na kita kailangan pa sa kumpanyang ito. Ano? Kumpanya mo? Naibang ka na ba ha? Pinagkatiwala lang sa'yo ni Lolo ang posisyon. Bakit, Jay? Sino bang magmamana nito? Kundi ako lang naman din, di ba? Masyado ka kasing against sa mga pinamalakad ko dito. Kaya mula sa araw na ito, hindi ka na pwedeng pumasok sa loob. Bumalik ka na kung saan lungga ka man galing. Maliwanag ba? Kuya, huwag na huwag mo siyang papasukin dito sa loob. Kung hindi, matulad kayo sa kanya. Umalis ka na, Jay. You're not employed here right now. Grabe na talaga ang kasamaan mo, Sean. Hindi ka narapat yan sa posisyon na yan. Marami kang inabuso mga babae, lalo na si Natalie. Bakit, Jay? Nagsumbong ba sa'yo si Natalie? Kung ganun, magsama kayong dalawa na parehong talunan. Pagsisihan mo itong ginawa mo sa akin, Sean. Kung gaano ka man kataas ngayon, ganoon din kataas ang iyong pagbagsak. Tuloy na ngang pumasok sa loob itong si Sean samantalang bumalik na lang sa loob ng kanyang kotse itong si Jay. Ilang saglit pa, nag-usap naman sa loob ng opisina itong sina Jessie at Zoe kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin si Mr. J. Ngunit bumukas ang pinto kaya naman natigilan silang lahat dahil si Mr. Sean ang pumasok dito. Zoe Morris, pumunta ngayon sa office ko. At kayo mga naiwan dito, ipagpatuloy yung trabaho niyo dito. Maliwanag ba? Pero sir, utos po ni Sir Jay na dumito lang si Zoe sa team namin. Hoy, ikaw, kung sino ka man, wala kang pakialam sa akin kung anong gagawin ko. Empleyado lang kita dito at ako ang boss. Kung hinintay mo si Jay dito, Wes,
Hindi nyo siya makikita dahil tinanggal ko na siya. Kayo mo lang sa araw na ito, gusto nyo bang magtrabaho dito ha? Gawin nyo ang lahat para sa pamilya nyo. Kung hindi, matanggal rin kayo. Zoe, sumunod ka sa akin sa office ngayon na. Lumabas agad itong si Sean. Paano to? Jessie, sino ba susundin natin? Teka lang Zoe ha. Tatawagan ko lang si Sir Jay. Hello? Jessie, napatawag ka. Sir, nagtungo dito sa office si Mr. Sean. Totoo bang kanya sinasabi na hindi ka na team leader namin? Paano na kami, sir? Isa pa, kinukuha ni Mr. Sean si Zoe. Jessie, for the meantime, sabihin mo kay Zoe na sundin lamang muna itong si Sean. At huwag kayong mag-alala dahil babalik din ako. Basta gawin nyo lang ang kaya nyo ha. Sige po, sir. Maraming salamat po. Oh, Jessie, ano bang sabi ni Sir Jay? Wala talaga siya eh. Sundin na lang muna natin ang utos ni Mr. Sean. Sige na, pumunta ka na sa kanya. Ako na ang bahala sa team natin kahit wala si Sir Jay. Lumabas na ng office itong si Zoe at nagtungo na sa office ni Sean. Oh, mabuti naman at nandito ka na Zoe. Akala ko gusto mo ring mawala sa trabaho eh. Nako sir, hindi po. Kailangan ko ng trabahong ito para sa pamilya ko. Kung ganon, mabuti naman. O siya nga pala, mula ngayon ako na ang magiging boss mo at ikaw ang sekretarya ko. Wala ka namang ibang gagawin dito eh kundi sumunod sa mga utos ko at sumamas kung saan man ako magpunta. Gaya ng sabi ng HR, 30,000 ang sahod mo monthly kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala, okay? Sige po, Sir Sean. Bukas nga pala, maaga tayong alis. Meron tayong appointment at kailangan nandun ka para malaman mo na rin ang mga dapat mong gawin. Sa ngayon, kailangan mo munang mag-aral ng dokumento dito at kung sino-sino ang mga investors natin. Sige po, Sir Sean. Teka lang, matanong lang kita, may boyfriend ka na ba? Baka naman tatawag dito yon sa oras ng trabaho mo. Yan ba naman ang hindi ko gusto? Nako sir, huwag po kayong mag-alala dahil wala naman pong tatawag sa akin at isa pa, wala naman po akong boyfriend. Kung ganun, mabuti naman para makapag-focus ka sa trabaho mo. Pero ilang saglit pa ay kakasabi pa lamang nitong si Sean ngunit tumunog na ang phone nitong si Zoe. Oh, akala ko ba wala kang boyfriend? Nako sir, pasensya na pero si Sir Jay po ang tumawag sa akin eh. Huwag mo sagutin yung tawag na Jay. Tsaka, pwede bang i-block mo yung number niya? Sige po sir, masusunod po. Enough na lamang din ni Zoe ang kanyang phone dahil oras naman din ng trabaho. Ay nako talaga ikaw Jay, masyado kang pakialamero. Kahit wala ka na dito sa serbisyo, pero hindi ko hayaan na bumalik ka dito sa kumpanya at makuha mo itong si Zoe dahil bago mangyari yun, magiging akin muna itong si Zoe. Ha? Hanggat ako ang nasa taas dito, susundin nila ako. Yun ang gusto ko. Dumating na nga ang hapon, kaya naman umalis na itong si Zoe sa office ni Sean at paglabas nito ay nakasabayan niya sa Jessie at ilan sa kanyang mga kasamahan. Oh Zoe, kumusta naman ang bago mong pwesto? Hay nako Jessie, sobrang boring sa loob. Hindi na nga nagsasalita ang mga kasama ko doon eh. Para pang lagi naka-stepler ng kanilang mga bibig. Gusto kong bumalik dito pero paano kung tatanggalin niya ako? Ayoko namang mawala ako ng trabaho. Hayaan mo na lang muna Zoe. Ganun talaga. Di naman pwedeng sumuway tayo sa mas mataas pa sa atin. Paglabas nila ng gusali, hindi nila inasahan na nandun pala si Jay naghihintay. Oo, hinihintay ko talaga kayong lahat eh. Para makausap at humingi sa inyong pasensya. Tara, kahit ngayon lang, mahatid ko kayo. Pumasok na sina JC at Zoe sa loob ng sasakyan. Samantalang iba ay nag-commute na lamang dahil nahiya na rin sila sa dating team leader. Zoe, alam kong nasa office ka na ngayon ni Sean. Hindi siya titigil ngayon hanggat hindi kanya makukuha. Lalo na yung gusto niya. Hayaan nyo balang araw, makabalik din ako sa pwesto. Ikaw naman Jessie, kung ano man ang utos sa'yo sa team natin ay sundin mo muna. Heto nga pala ang panibago kong contact number. Alam ko namang pinablock na ako ni Sean sa yung dalawa di ba? Sir, bukas nga pala ng umaga. Papasok namin, meron daw kaming pupuntahan ni Mr. Sean. Basta, maging alerto ka lang Zoe. At kung may problema, tawagan mo ako okay?
Maya-maya pa may tumawag kay Zoe sa phone at si Sean pala ito. Hello sir, bakit po? Zoe, nasaan ka na? Bakit umalis ka? Hindi ka man lang napaalam sa akin ah. Sir, sorry po. Pero nasanay kasi akong pag-orasan ng uwian, lalabas na ako sa office. Nasaan ka ba ngayon at ihatid na kita? Naku sir, wag na po. Sa ngayon kasi nakasakay ako ng taxi. Sige, kita na tayo bukas ha. Binaba ni Zoe ang tawag. Zoe, mabuti naman at hindi mo na sinasabi kung kanino tayo sumakay. Baka mas lalo siyang magalit sa atin. Oo nga mabuti na lang at hindi ko nabanggit. Paano Sir Jay? Zoe, dito na lang ako sa may kanto. Sige JC, mag-ingat ka. Pagkatapos kong ihatid si Zoe, uuwi na rin ako. Sir, nakakahiya naman po sa inyo. Ano ka ba Zoe? Basta lagi ka lang mag-ingat. Alam naman natin na ang ugali ni Sean, hindi ba? Sa oras na makabalik ako sa pwesto ko, sisiguraduhin kong ipapatanggal ko siya doon. Hindi ko hayaang may manloloko siyang mga babae o mga tao. Sir, dito na lang po ako. Maraming salamat po sa paghatid. Sige Zoe, mag-ingat ka ha. Biglang hinalikan ni Jay sa pisngi ang dalaga, kaya naman ay nagulat ito. Sir, alis na po ako. Maraming salamat ulit. Ano kayang naispawatig ni Jay sa dalaga? Paano kung malaman ni Sean na inhatid pala ni Jay itong si Zoe sa kanilang bahay? Kaya mga kaibigan, huwag na huwag nating kaligtaan ang mas nakapanabik pa na kwento sa ating part 6. Abangan!